Ang sinasabi ko sa kanya is, sayang kung mag-stop siya. Kasi ang dami niya nang napatunayan eh. Tapos kumbaga sa gitna ng limelight mo, mag-quit ka. So parang hindi mo pa nga na-reach yung pinaka-goal natin, di ba? So sayang, sabi ko sa kanya, ipagpatuloy mo na lang. Kasi wala rin naman mapupuntahan. Kung mag-quit siya, anong gagawin niya? Tatambay. Honestly, na-expect mo ba na magkakaroon ka ng anak na world champion tapos Olympian pa? Ay, never expected. Kasi at first hindi ko talaga alam na ito yung path na tinatahak niya, na ito yung kasi dati ang ano lang namin is Milo Little Olympics, palarong pambansa, yan lang yung mga competition na gusto naming masalihan. Tapos yun, habang tumatagal, nagkakaroon na siya ng mga international competition, tapos nagkakaroon na, eto na, nung SEA Games na, yung mga ano naman na, ang pinaka mataas na level na competition na yung ini-aim naman namin. Then after nung dumating po yung coach niya, parang dun bumukas yung mata namin na aside from SEA Games, meron pa palang mas malaking competition na naghihintay for him. Ano yung sa tingin mo yung naging special para kay Kaloy na ba't siya kinuha ni coach mo ganon? Kasi isa lang ang sinasabi ng coach niya na mga humawak sa kanya. Yung dedication ni Kaloy, yung focus, at yung hindi siya tamad mag-training, at kapag sinabing training, kung 5 times a week, 5 times a week, at saka yung pag nagko-conditioning, hindi niya dinadaya yung conditioning niya. Tapos ayun nga, sumusunod siya sa sinasabi ng coach niya. Yeah. Pero for you, like, hindi mo naman pina-pressure si Kaloy sa mga gusto niya? Or kailangan ng at least konting pressure lang? Kailangan ng konting pressure talaga kasi minsan si Kaloy, pag sinabi niya, okay lang yan ma, hindi pwedeng okay. Kasi ayokong dumating dun sa time na pagka parang walang positive na result na okay lang. No, kasi makakasanayan niya na yung ganong okay lang sa mama ko. Ganon. Pero yung Asian Games na performance niya na actually medyo nung nandun ako, alam ko medyo dead man siya. Pero ngayon lang natin nalaman na parang yun nga, medyo hindi siya motivated, ganon. Like ano yung ma-advise mo sa kanya during those times? Actually, siya yung nag-advise sa akin kasi ako yung frustrated talaga. Kasi ako yung frustrated Kasi syempre alam natin di ba? Huwag na tayo magpaka-hipokrita. At first, di ba, nag-top siya sa number 1. So, ang sabi ko talaga sa kanya, anong nangyari? Hawak mo na, pinakawalan mo pa. Yun yung sabi ko sa kanya. Kasi okay lang yan, ma. Sabi niya ganun. Hindi yan para sa akin. Sabi niya. So, yun, parang ako yung napahiya sa sarili ko na, okay, sige, baka may better plan si Lord sa'yo. Which is, ayun nga, yung World Championships last year. Oo. And so, parang this year, yung season ni Kaloy, gold medal na sa Melbourne, ano kaya yung nagbago sa kanya? Yung mentality ba? Or siguro, may, in a way, meron din siguro sa mentality. At saka syempre, di ba, habang lumaano ka dyan, kumbaga parang gusto mo nang i-aim talaga yung pinakamataas talaga. Baka yun na rin yung nagmo-motivate din sa kanya.